Pagtatatuwa. Ang video na ito ay hango sa kwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang lahat ng kwento ay mahahanap mo sa iba't ibang website. 6 na tunay na kwento mula sa kasaysayan ng Pilipinas na mas nakakatakot kaysa anumang horror movies. Maligayang pagdating sa aming channel. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutan na mag-like at subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating mga videos. Maraming salamat po. 6. Ang mga nakakatakot na kwento mula sa Japanese occupation ay mas masahol pa sa inaakala mo. Upang ilarawan ang mga trahedya sa World War II na nangyari sa mga Pilipino bilang katakot-takot ay hindi mabibigyan ng hustisya. Kahit na tinawag nilang nakakatakot ay understatement. Walang pagdududa, ipinakita sa atin ng mga Hapones ang kalupitan sa Pilipinas kung gaano kalayo ang mararating ng mga tao sa ngalan ng karangalan at pagnanasa sa kapangyarihan. Minsan ay ibinahagi ni Jintaro Ishida, isang veteranong Hapones na nagsilbi sa Navy noong World War II, kung paano natutong pumatay ng mga inosenteng sibilyan ang kanyang mga kasama sa Pilipinas, kabilang ang mga babae at batana, para bang nagpapapatay lang sila ng mga insekto. Isang balon sa isang nayon sa isang lugar sa Lipa ang naging huling pahingahan ng humigit kumulang 400 Pilipino na itinapon sa kanilang kamatayan. May kabuo ang 2,000 katao sa Calamba ang pinatay din noong Pebrero 12, 1945, kung saan ang mga matatandang lalaki ay binigti hanggang mamatay gamit ang isang lubid dahil ito ay mas madali at mas murang paraan upang patayin sila kaysa sa mga rifle at bala. Ang mga file mula sa Tokyo War Crimes Trials ay mas nakakapagpasakit. Sinasabing ang ilang Hapones ay sangkot sa pagtangkang panggagahasa sa isang babaeng sibilyan at pagtatangkang makipagtalik sa katawan ng isang patay na babaeng sibilyan. Ang isa pang pahayag ni Filipino Prosecutor Mayor Pedro Lopez ay nagdetalye ng kalunos-lunos na pagkamatay ng isang ina at kanyang anak na nasa maling lugar at maling oras. Noong Pebrero 1945, sa tahanan ni Bartolome Pons sa Maynila, isang buntis na may 11 buwang gulang na sanggol sa kanyang mga bisig ang binaril at napatay. Ang mga Hapones ay nagsimulang umalis, ngunit narinig ang sanggol na umiiyak, bumalik at pinatay ito ng 2 putok. 5. Ang multo ng pinaslang na Pinay ay bumalik mula sa kabila ng libingan para pangalanan ang pumatay sa kanya. Noong gabi ng Pebrero 21, 1977, dumating ang mga bumbero pagkatapos tinawagan at dumating sa isang gusali ng apartment sa Chicago upang patayin ang apoy. Natuklasan nila ang sunog sa room number 15B na nakakulong si Teresita Basa. Nang pumasok sila sa loob ng silid at nakontrol ang apoy, sinalubong sila ng isang nakakatakot na pagtuklas. Ang nasunog at walang damit na katawan ni Teresita Basa na natatakpan ng kutson. Hinala ng mga investigador na dumating sa lugar na iyon ay isang kaso ng rape murder. Maliban sa isang note na may nakasulat na "Get tickets for AS", isinulat mismo ng biktima, walang ibang mga pahiwatig na maghahatid sa kanila sa salarin. Upang malutas ang misteryo ng krimeng ito, kinailangan nilang maghukay ng mas malalim sa buhay ni Basa at alamin kung sino si AS. Si Teresita Basa ay tubong Dumaguete City sa Pilipinas kung saan siya nakaburol ngayon. Pagkatapos makapagtapos ng Assumption College sa Manila, lumipat siya sa US noong kalagitnaan ng 1960s. Bago ang kanyang kamatayan, nagtrabaho si Basa bilang respiratory therapist sa wala ng buhay na Edgewater Hospital sa Chicago. Ano nga ba ang tunay na pagkakakilanlan ni AS, si Detective Joe Stachula, ay kailangang maghintay ng ilang buwan bago siya makakuha ng lead. Sa wakas, hiniling siya ng Evanston Police na makipag-ugnayan sa isang Dr. Jose Chua para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Basa. Si Dr. Chua at ang kanyang asawang si Remy, parehong mga Pilipino, ay nag-alinlangan noong una, ngunit kalaunan ay sumang-ayon na ibahagi ang kanilang kwento matapos tiyakin sa kanila ni Detective Stachula na bukas siya sa anumang bagay. Sinabi ni Dr. Chua na ang kanyang asawa ay mapupunta sa isang malatrans na estado at parang nasasaniban ng isang espiritu.
Nagpakilala ang espiritu bilang si Teresita Basa at pinangalanan niya kung sino ang pumatay sa kanya with initials AS sa pangalan ni Alan Showery. Pati na rin ang mga specific proofs tulad ng mga alahas na ninakaw mula kay Basa na may mga pangalan, kabilang ang kanilang mga numero ng telepono ni Basa. Mga kamag-anak ni Basa ang nagpatunay sa mga ito. Ang lahat ng ito ay humantong sa pag-aresto kay Alan Showery, isang maayos na nagtatrabaho sa parehong ospital ng biktima at asawa ni Dr. Chua. Ang mga alahas na ibinigay ni Showery sa kanyang kasintahan ay positibo ring kinilala na pag-aari ni Basa, dahilan upang magbigay ng buong pag-amin ang suspect. Showery plead guilty ay nasentensyahan ng pagkakulong, ngunit kalaunan ay pinalaya noong 1983 pagkatapos lamang ng wala pang 5 taon ng kanyang sentensya. Bumalik ba talaga si Teresita mula sa kabilang bugay para pangalanan kung sino ang pumatay sa kanya? O alam ba ni Mrs. Chua ang impormasyon sa lahat ng panahon ngunit nagpanggap na siya ay sinapian dahil sa takot ni Showery? Malamang na hindi natin malalaman, ngunit kung ito ay talagang isang paranormal na kababalaghan, ang kasong ito ay isa sa para sa mga libro. Pangapat, ang exorcism ni Clarita Villanueva. Noong 1953, ang 18 years old na si Clarita Villanueva ng Bacolod City ay naging mga headline dito at sa ibang bansa. Ngunit hindi tulad ng mga bida sa pelikula, sumikat ang probinsyana dahil sa isa sa mga pinaka-legit na kaso ng pagkakaroon ng demonyo sa naitalang kasaysayan. Dumating si Villanueva sa Maynila matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Nagtrabaho muna siya bilang kasambahay bago tumakas kasama ang kanyang kasintahan. Nang malaman niyang may asawa na ang kanyang kinakasama, agad siyang humiwalay sa kanya at nagtrabaho bilang dancer. Isang gabi, habang pauwi siya pagkatapos manood ng isang pelikula, si Clarita ay sinundo ng mga pulis na naghinala sa kanya bilang isang palaboy o walang tirahan. Iyon ang naging ticket niya sa Bilibid Prison. Pagkaraan ng ilang araw, ang kanyang pananatili sa bilangguan ay naging mala-impyerno. Sinabi ni Clarita nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang nilalang at kinakagat siya ng ilang beses sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Inilarawan niya ang tinatawag niyang The Thing bilang 2 nakakatakot na nilalang na ang isa nito ay mas malaki at kulot ang buhok, 2 pangil at malalaking mata. Sa panahon ng pag-atake, si Clarita ay madalas na sumisigaw, nagiging hysterical at mawawalan ng malay. Ngunit ang mga bakas ng kagat ang nagdulot ng panginginig sa mga personal na nakasaksi kung paano nakipagpunyagi ang dalaga sa inilarawan ng iba bilang invisible vampire. Isang tough guy na si Mayor Arsenio Lacson na bumisita sa demon-possessed na si Clarita sa morgue ng lungsod ay nagsabi na na-witness niya ang mga marka ng kagat na biglang lumitaw. Natakot din si Mariano Lara, ang medical examiner, nang makita niya mismo ang mga pag-atake ng demonyo. Inilarawan din niya ang mga marka ng kagat bilang hindi galing sa tao dahil ang mga ito ay masyadong malaki, bilog. Ang kagat ng tao ay elliptical at tila ginawa ng mga molar. Nahirapan ang mga medikal na eksperto na makabuo ng konkretong paliwanag. Habang pinaghihinalaan ng iba na si Clarita ay nagdurusa mula sa pagkabaliw o isang sakit sa pag-iisip na kilala bilang hysterical fugue, mas maraming tao ang kumbinsido na ito ay isang kababalaghan na sumasalungat sa siyentipikong paliwanag. Sa huli, dahil sa kawalan ng pag-asa, sinubukan nilang gumamit ng exorcism upang palayasin ang mga demonyo sa katawan ni Clarita. Pinakinggan ni Reverend Lester Sumrall ang panawagan. Sa tulong ng 2 pang ministrong protestante, ginamit ni Sumrall ang kapangyarihan ng mga panalangin upang madaig ang di nakikitang mga demonyo. Nagbago ang mukha ni Clarita. Naging mailap ang mga mata niya at sinigawan ang ministrong nasa harap niya na sinasabing umalis na siya. Sa pagitan, si Clarita ay maamo tulad ng isang tupa at sa pag-udyok ng ministro, sinabi niya na gusto niya si Hesukristo. Sa sumunod na sandali, gayunpaman, siya ay naging marahas at isinumpa ang Diyos at sinabi sa ministro na umalis. Pagkalipas ng halos 1 oras, tila lumambot ang mukha ni Clarita. Sa ganitong kalagayan,
Binibigkas ng ministro ang panalangin ng Panginoon at sinundan siya ni Clarita. Ipinahiwatig niya na lumabas sa bintana ang The Thing at ang tatlong ministro ay umawit ng masayang haleluya. Salamat sa kahindik-hindik na kwento ni Clarita Villanueva, umabot sa 140,000 katao ang naantig sa kanyang kwento at naiulat na tinanggap nila si Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. 3. Ang nakagigimbal na kasaysayan sa likod ng malademonyong lapida ng Malabon. Si Don Simeon Bernardo ay hindi naniniwala sa Diyos. Nais niyang malaman ng lahat ang tungkol dito, kaya't nagtayo siya ng isang nakakataas na monumento ng isang diablo na nagtagumpay laban sa isang anghel. Ang iskulturang ito ay nagbabantay ngayon sa puntod ni Don Simeon na namatay sa atake sa puso noong 1934 sa edad na 16 Mula noon, ang sikat na ngayong lapida sa Tugatog, Malabon ay naging paksa ng maraming alamat na pinananatili ng mga taong hindi man lang alam ang tunay na pinagmulan nito. Kinailangan lamang ng isang panayam sa isa sa mga nabubuhay na anak ni Don Simeon upang malaman ang kasaysayan sa likod ng kakaibang lapida. In a 90s TV show Magandang Gabi Bayan, sinabi ng anak ni Don Simeon, si Aterbio Sumilang, na biktima raw ng pang-aapi ng mga Espanyol ang kanyang ama. Inakusahan bilang isang revolusyonaryo, si Don Bernardo ay inaresto ng Guardia Civil at pinatawan ng hindi maisip na mga parusa tulad ng pagpilit sa kanya na uminom ng isang balde ng tubig na naglalaman ng dumi ng tao. Isang araw, Don Bernardo na-realize niyang he had enough. Tinalikuran niya ang relihiyong Katoliko na tuluyan ng tumagos sa lipunang Pilipino. Para sa kanya, ang kabutihan ay hindi na umiiral sa mundo at ang relihiyong Katoliko ay isang kasangkapan lamang ng mga kolonisador upang ilagay ang Pilipinas sa ilalim ng kontrol nito. Bukod sa paglikha ng sikat na rebulto ngayon, pinangakuan din ni Don Bernardo ang lahat ng kanyang 10 anak na hindi maniniwala sa Diyos. Sa 10 na ito, 3 na lang ang nanatiling ateista kabilang si Atimaran Sumilang habang ang iba ay nagbalik loob sa Romano-Katolisismo ng ikasal. Pangalawa, inihula ng mga kakaibang pangyayari ang malagim na pagpatay sa isang praileng Augustinian noong 1617. Kung mabigo ang lahat, patayin ang iyong amo. Ito marahil ang moto ng mga praileng Augustinian na nagsabwatan upang patayin ang kanilang superior noong 1617. Si Fray Geronimo de Salas, ang bagong nahalal na Augustinian provincial sa Intramuros, ang naging unang target ng mga lihim na asasin. 20 araw lamang pagkatapos ng kanyang appointment, si Salas ay nalason hanggang sa mamatay. Ang kanyang kahalili, si Vicente de Sepulveda, ay hindi rin nagustuhan. Ang matibay na pamumuno ng bagong probinsyal ay hindi nakikinig sa kanya ang mga kaaway na pagkatapos ay gumawa ng isang planong pagpatay laban sa kanya. Ngunit si Sepulveda, hindi tulad ng kanyang hinalinhan, ay hindi maaaring ibagsak ng simpleng pagkalason. Sa katunayan, ang masuwerteng praile ay nakaligtas sa 8 pagtatangka ng pagkalason kung saan ang isang giniling na baso ay hinaluan ng kanyang tsokolate, pagkain at maging ang alak na kanyang nainom sa misa. At pagkatapos ay dumating ang isang nakakagambalang omen. Ang mga bisita ng simbahan ng San Agustin ay nakakita ng isang puting pusa na nagpapasuso ng 3 daga. Nang sila ay tumaba na, ang mga mahihirap na hayop ay kinain ng pusa. Naniniwala ang mga mapamahiin na ang 3 daga ay sumisimbolo ng kamatayan at dahil namatay kamakailan si Salas at isang arsobispo ng Maynila. Pagkalipas ng ilang buwan, naging tama ang kanilang mga hula. Nang mapagtanto na hindi gumagana ang kanyang mga unang plano, si Fray Juan de Ocadisang mastermind ay humingi ng tulong sa 3 kasabwat upang matiyak ang pagkamatay ni Sepulveda. Matapos bigyan sila ng kalihim ng probinsya ng duplicate na susi sa selda ni Sepulveda, nagpatuloy ang mga asasin sa kanilang agenda. Pinahintulutan nila ang kaawa-awang biktima na magsisi sa kanyang mga kasalanan bago siya sakalin at pinilipit ang kanyang ulo upang matiyak na wala siyang pagkakataong mabuhay. Nagsimula ang mga pagsisiyasat ng Royal Audiencia at lahat ng Augustinian ay hiniling na halikan ang kamay ng bangkay ni Sepulveda. Nang oras na ni Ocadiz na magbigay ng kanyang huling paggalang,
ang nagkasalang prayle ay nanginig nang makita ang daliri ni Sepulveda na tila nakaturo sa kanya. Sa huli, inamin ni Ocadiz ang kanyang krimen. Siya at ang dalawa pang kasabwat ay binitay habang ang ikaapat na suspek ay tumakas patungong Roma. Kapansin-pansin, ang pagbitay kay Ocadiz ay hinulaan ng kanyang sariling ina 20 taon na ang nakalilipas. Sa aklat na The Governor General's Kitchen ni Felice Prudentesta. Maria, sinasabing habang pinapanood ni Doña Ana ng Austria ang pagbitay sa isang praileng Augustinian na gustong pakasalan siya sa isang pastry cook na magiging hari ng Portugal, naisip niya na ito ang kanyang anak bilang Augustinian. Top 1. Literal na pinagpipiestahan ng mga sinaunang tribong Pilipino ang utak ng tao ala zombies. Kung sa tingin mo ay ang kumain ng utak ay isang bagay na ang mga zombie lang ang kumakain, kung nabasa mo ang pinakamabentang libro ni Paul de la Gironnière sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Si Gironnière ay isang French explorer na dumating sa Pilipinas noong 1820. Naisip ng adventurer ng magandang ideya na manatili muna sa bansa para magsanay ng kanyang propesyon. Siya ay isang doktor sa mata. Hindi nagtagal, itinatag niya ang bayan ng Halajala sa kasalukuyang lalawigan ng Rizal at pinamahalaan ito ng halos 20 taon hanggang sa mamatay ang kanyang asawa at anak. Isang araw, sinamahan siya ng kanyang katulong, ang angkop na pinangalan ng Alila. Nagpasya si Gironnière na galugarin ang mga bulubunduking lalawigan sa Hilaga. Ito ay upang makita niya ng personal kung ano ang eksaktong hitsura ng savages na nag-headhunting at kung paano sila nabubuhay sa araw-araw. Unang destinasyon ay ang mga Tinguians ng Abra. Maliban sa kanilang kakaibang amoy na iniugnay ni Gironnière sa ugali ng mga Tinguian na hindi nagtatanggal ng kanilang mga damit, nakita ng dalawang bisita na mas maganda ang grupong etniko kaysa sa inaasahan nila. At pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking sorpresa sa kanilang buhay. Ilang araw pagkatapos ng kanilang pagdating, inanyayahan sina Gironnière at kanyang Alila na makilahok sa isang brain feast, isang tradisyonal na pagdiriwang na ginaganap tuwing nanalo ang grupo sa isang labanan laban sa isang karibal na tribo. Gaya ng inilarawan ni Gironnière, ang kakaibang tradisyon ay nagsisimula sa mga pinuno at mandirigma ng Tinguian na nakaupo sa paligid ng isang sagrado na espasyo kung saan inilagay ang isang malaking sisidlan ng basi, alak ng tubo, kasama ang ilang mga pugot na ulo ng kanilang mga kaaway. Pagkatapos magbigay ng maikling talumpati ng tagumpay, ang bawat mandirigma ay magkakaroon ng tag-iisang pugot na ulo. Binubuksan nila ito gamit lang ng isang palakol at kukunin ang utak. Ang mga batang babae na Tinguian ay pinupuksa ang mga utak at inihahalo sa sugarcane wine. Kapag handa na ang concoction, lahat ng mga kalahok ay titikim nito at ipapasa ito sa buong tribo. Sa takot na papatayin sila ng mga Tinguian, walang pagpipilian si Gironnière kundi makibahagi sa kung ano ang ilalarawan niya bilang isang infernal beverage. Bagaman itinatakwil ng ilang scholar ang brain feast bilang isang posibleng gawa ng fiction, iba ang iminumungkahi ng kasaysayan. Inilarawan ng Amerikanong explorer na si Dean Worcester ang katulad na ritual sa mga kalinga, habang si William Alexander Pickering sa kanyang aklat na Pioneering in Formosa, 1898, ay nagkomento na ang mga salbahing Formosan ay pinaghalo ang utak ng kanilang mga kaaway sa alak at iniinom ang kasuklam-suklam na timpla. Hinding-hindi na natin maibabalik ang panahon, ngunit kung ang mga kwentong katatakutan na tulad nito ang magkukumbinsi sa mga kabataan na magbalik tanaw at magmuni-muni sa mga aral ng nakaraan, mapapatunayan natin na talagang mahalaga ang kasaysayan. Maraming salamat sa panonood. Sana'y meron kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng ganitong videos, paki-like and subscribe naman sa channel nato para kung may mga bago tayong mga videos, kayo ay ma-notify. Maraming salamat at hanggang sa muli.